Hi guys, narito ang ika-137 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sumigaw ang mga halimaw. Nagkagulo ang mga ito. Makikita ang pagtalsak ng dugo. Habang napaatras ang iba sa mga ito. Ang mga mamamayan ng Glory City ay nakahanda na sa likod ng barrier kung sakaling masira na ito. Punong-puno sila ng determinasyon. May naglalakad. Ito pala si Director Yang. Saad nito, kayong lahat, kunin ninyo ang mga pills na ito. Pinagmamasdan niya ang mga nangyayari. Mahigpit niyang itinikom ang kanyang palad. Sa isip ni Director Yang, kapag napagod ka na sa pakikipaglaban, maaari mong inumin ang soul-burning pill na ito. Naglalabas ito ng 10 beses na mas malakas na kapangyarihan, ngunit unti-unting mawawala ang iyong kaluluwa. Ito ang huling kontribusyon ko sa Glory City bilang isang alchemist. Habang naglalakad si Director Yang, may nakatingin dito. Sa isip ni Lanro, bunso ni Lee, kung hindi ka nababalik, sa underworld na lang tayo muling magkikita. Handa na ang kapatid ng ating bida. Ako ang number 1 genius ng Glory City. Ipinangako ko sa iyo na paprotektahan ko ang lahat, kuya. Tumatawa ang malaking uod. Nag-crack na, ang array ay nag-crack na. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, sa kabila ng mga arrays na pag-aari ng angkan ng tao, ang kanilang mga lungsod ay dinurog pa rin natin. Sa tingin ba ninyo ay mapoprotektahan ninyo ang inyong sarili sa amin gamit lamang ang array na ito? Gumawa ng pag-atake ang malaking uod. Tumama ito sa barrier. Tuluyan nang nasira ang barrier. Papasok na sila. Agad sumigaw ang mga halimaw na nakita nilang bukas na ang barrier. Sumugod na agad ang mga ito papunta sa loob ng palasyo. Maririnig natin ang tawa na nanggagaling sa uod. Habang sumusugod ang mga halimaw, makikita nating hindi magpapatalo ang mamamayan ng Glory City. Bagsakan na ang isang haligi ng array. Sabi ng malaking uod, magpumiglas, umiyak, at umungal. Lahat kayo ay kakainin, at wala nang matitira. Mga mandirigma, protektahan ang mga sibilyan. Hayaan ninyong ang mga spirit masters ang mauuna. Agad nag-transform sa kanilang mga demon spirit ang mga taga-Glory City. Napansin ito ng malaking uod. Reaksyon nito, bigla itong sumigaw. Biglang may lumiwanag na kulay violet. Napansin ito ni Lord Yemo. Saad niya, may mga legendary beasts ba sa mga bundok? Agad sumugod ang mga ito papunta sa palasyo. Sumisigaw ang mga ito habang sumusugod. Naghanda na agad si Yeshu. May ginagawa siyang isang teknik. May gumising na isang nilalang, Snow Wind Spiritual God. Ang mga demon beasts ay hindi matatalo. Kung hindi dahil sa may paggamit kami sa inyo, kayo, mga tao, ay matagal nang naubos 10,000 taon na ang nakakaraan. Pinigilan ng Snow Wind Spiritual God ang mga legendary beasts na papasugod. Kinokontrol ito ni Yeshu. Patuloy pa rin nakikipaglaban si Lord Yemo sa mga halimaw. Si Lanro naman ay patuloy sa paglupag sa mga sumusugod. Hindi pa ba talo ang kapatid ng ating bida sa pagpaslang ng mga halimaw? Nasasaksihan lahat ito ni Director Yang. Sa puntong ito, ang magagawa na lang natin ay, habang hawak-hawak nito ang isang pill, may kumislap sa kalangitan na kulay ginto. Napansin ito ni Director Yang. Makikita ang refleksyon nito sa kanyang mga mata. Nang bigla na lamang bumagsak sa lupa ang liwanag na kulay ginto na parang isang bulalakaw. Sa pagbagsak pa lang nito, agad na nagliparan ang mga halimaw. Laking gulat ng malaking manok. Wow! What the hell? Habang makikita ang malaking usok, ito pala si Duzi. Saad niya ng napakaangas, lahat ng umaatake sa Glory City, papatayin ko kayong lahat. Sabay atake nito gamit ang kanyang lakas na nangingibabaw. Habang sumisigaw ang kumpulan ng mga halimaw, paparating na sa mga ito ang pag-atake ni Duzi. Laking gulat ng dalawa. Sabi ng malaking manok, wow! What terrifying strength! Sabi ng malaking uod, hindi, ito ay kapangyarihan mula sa ibang mundo. Dahan-dahan na namang nagbabago ang kalangitan.
Maraming kumislap sa kalangitan na kulay ginto. Sabay-sabay itong bumagsak sa lupa. Kasabay noon ang pagkamatay ng maraming halimaw. Dumating na ang grupo ng ating bida. Sisigas sana ang isang halimaw, ngunit agad itong pinunit na parang papel. Makikita ang napakalakas na pag-atake, na lumagpak sa ilang bundok. Sobrang laki ng kapangyarihan ang lumalabas sa isang direksyon. Habang nagugulat ang malaking manok at malaking uod, ganun din ang mga normal na halimaw. Ang mga pag-atake ay nanggagaling kay Duan Jian. Makikita na nabura ang mga halimaw sa mga ginawang pag-atake ni Duan Jian. Bigla itong tumingin sa dalawang malaking halimaw. Laking takot ng dalawa nang makita nilang tinignan sila ni Jian. Ang barrier ng maliit na mundo ay bukas na, at hindi lang tayo ang pumasok. Habang pagod si Lord Yemo, bumalik na ito sa kanyang human form. Nang may mapansin ito sa di kalayuan, agaran tumulo ang kanyang luha. Saad ni Zion, Lolo. Lolo, agad niya itong nilapitan at niyakap. Wika ni Lord Yemo, mabuti, 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 bumalik ka na rin sa wakas. Napaluha rin si Yeshu. Sabi ni Yeshu, binibini, bumalik ka na rin sa wakas. Habang maririnig ang bulong-bulungan ng mga mamamayan. Sabi ng isa, tapos na ba? Tapos na ba? Wika ng bida, ligtas pa rin silang lahat. Mabuti na lang at dumating kami sa tamang oras. Dumuon siya ng pansin sa ibang bagay. Makikitang malinis na ang paligid ng Glory City. Si Duan Jian ay seryoso habang hawak ang kanyang espada. Tumakbo na lang sila. Wika ng bida, hayaan mo na ang dalawa, may paggamit pa tayo sa kanila. Agad na sumang-ayon si Duan Jian, opo, master. Agad umalis si Duan Jian. Ngunit may gumuhit sa dalawa. Biglang tumalsik ang dugo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Bumaba ang ating bida kung saan may pagtitipon. Saad ni Lord Yemo, ni Li. Wika ng bida, Lolo Yemo, kumusta na po kayo? Saad ni Lord Yemo, walang malaking problema. Salamat na lang at ang 10,000 demonic beasts array ay tumulong sa amin na makapigil ng sandali. Tinawag ni Peipei ang ating bida, bata. Kung nahuli ka pa ng kahit isang sandali, ang Glory City ay tapos na sana. Wika ng bida, mabuti na lang po. Basta't okay lang ang mga tao, ayos na po iyon. Sabi ni Peipei, ni Li, hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong antas ang iyong lakas. Nakakamangha talaga, sigurado akong bumalik ka galing sa isang higher dimensional plane, tama ba? Wika ng bida, tama po, galing po ako sa isang higher dimensional plane na tinatawag na Draconic Ruin Realm. Sabi ni Peipei, Draconic Ruin Realm. Kailan mo dadalhin itong matandang lalaki na ito para makita iyon? Wika ng bida, sa lalong madaling panahon po. Dinala ko po ang Spring of Life, at hindi lang po nito maibabalik ang ama ni Zion, magagamit ko rin po ito para maayos ang inyong katawan. Nagliwanag ang mga mata ni Peipei. Sabi niya, talaga, saad ni Direktor Yang, bunso, bumalik ka na rin sa wakas. Habang tumutulo ang luha nito, wika ng bida, ang tagal na po, at si ate ay maganda pa rin. Saad ni Direktor Yang, talaga. Tumanda na si ate, pero ang bunso ay naging napakagaling na. Wika ng bida, nagbibiro lang po si ate. Mananatili pong bata si ate. Mahinigas ng bida ang isang bote papunta kay Direktor Yang. Saad ni Direktor Yang, elixir. Ano ito? Wika ng bida, ang elixir na ito ay hindi lang nagpapataas ng cultivation, pananatilihin din ito ang kabataan ni ate, at ang kanyang kagandahan. Saad ni Direktor Yang, kabataan. Totoo ba? Wika ng bida, oo naman po. Saad ni Direktor Yang, sige, bunso ni Li, maraming salamat. Lumapit ito sa ating bida. Saad nito, kung may gusto ka pang makuha, bunso ni Li, sabihin mo lang kay ate anumang oras. Wika ng bida, masyadong magalang po si ate. Saad ni Direktor Yang, ano bang kinakatakutan mo? Kakainin ka ba ni ate? Marami pang oras mamaya,
kaya hindi na kita guguluhin dahil kaka-rating mo lang. Umalis na si Direktor Yang. Lumingon ang bida sa kanyang likuran. Agad siyang niyakap ng kanyang ina. Sabi ng nanay ng bida, "Nia Lee, bumalik ka na rin sa wakas." Wika ng bida, "Nay, naging pabaya po ako dahil nahuli ako." Sabi ng kanyang tatay, "Hindi ka naman nahuli, hindi ka naman nahuli." Sigaw ng kanyang kapatid, Kuya Nia Lee. Si Bunso Lee ay nakagawa na talaga ng malaking kontribusyon. Oo nga, kung hindi dahil kay Bunso Lee, ang buong Glory City ay malamang na nawasak na. Saad ng Heavenly Marks Family Patriarch, Bunso Lee, anong realm ka na ngayon? Umabot ka na ba sa legendary level? Wika ng bida, "Opo, umabot na po ako sa legendary level." Sa isip niya, sa wakas, nabago ko na ang kapalaran ng Glory City. Buhay pa silang lahat, isang legendary sa murang edad. Si Bunso Lee ay talagang kahanga-hanga. Ang ating Heavenly Marks family ay sa wakas ay nakagawa na ng isang legendary powerhouse. Legendary Realm, ang realm na narating ni Nia Lee bago pumunta sa Draconic Ruins Realm. Ang mga realm ay ang mga sumusunod: Legendary, Heavenly Fate, Heavenly Star, Heavenly Access, Dao of Dragon, Martial Ancestor, Deity Realm. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang mga kaibigan na nakabalik na rin sa kanilang mga pamilya. Wika ng bida, "Iyon ay isa sa mga naayos ko mula sa aking nakaraang buhay." Napalingon ang bida sa dalawang malaking halimaw. Nanginginig sa takot ang dalawang ito. Lumapit ang bida sa dalawang halimaw. Wika niya, "Ano, susubukan ninyong tumakas ulit?" Sabi ng malaking uod, "Wah, hindi po namin sinasadya. Sinusundan lang po namin ang mga utos." Wika ng bida, "Sino ang nag-utos sa inyo?" Natigilan ang dalawang malaking halimaw. Wika ng malaking uod, "Ang ninuno. Pinilit kami ng ninuno. Hindi po namin sinasadya. Hindi pa po namin inaatake ang Glory City noon. Inutusan kami ng ninuno na pumunta, hindi po kami ng ahas na sumuway." Reaksyon ng bida, Sabi ni Lu Piao, "Nia Lee, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanila, patayin mo na sila." May ginawa na kakaiba si Lu Piao. Wow! Wika ng bida, "Galing ba ang ninuno ninyo sa Draconic Ruin Realm? Ano ang kanyang cultivation level?" Sabi ng malaking manok, "Ang ninunong iyon ay nakatawid na sa Heavenly Fate Realm." Saad ni Lu Piao, Haha, Heavenly Fate Realm, ha? Alam mo ba kung ano ang ating cultivation realm? Huhulihin ko siya ngayon din." Reaksyon ng dalawa, Habang nagtataka si Scarlet Python, habang naghihintay si Scarlet Python, may napansin ito. Tumangala ito sabay sabing, "Sinuya." Hindi na naituloy ang kanyang sinabi. Lumipas na ang ilang sandali. Laking gulat ng dalawang halimaw. Sabi ni Lu Piao habang hawak-hawak si Scarlet Python, "Ang inyong ninuno, itong maliit na gumagapang na ito." Lumuluhang sabi ng uod, "Ninuno, bakit po kayo lumiit ng ganito?" Sabi ni Scarlet Python, "Siyempre, para mas madaling mahuli ng mga bayani." Tumawa lang si Lu Piao. Habang nakangiti ang bida, may ginawa ito. Naglagay siya ng kanyang aura sa dalawang malaking halimaw. Sabi ng manok, ito ay." Wika ng bida, "Inilagay ko ang isang intent incantation seal sa inyo. Mula ngayon, mananatili kayong dalawa rito at magbabantay sa Glory City para sa akin. Kung mayroon man sa inyo na mag-iisip ng pagtataksil, mararamdaman ko ito. Sa isang pag-iisip ko lang, ang seal na ito ay sasabog. Sasabog kayo, at wala nang matitira sa inyong mga buto. Naiintindihan ninyo?" Mabilis na sagot ng dalawa, "You understood. Paprotektahan po namin ang Glory City gamit ang aming mga buhay." Sabi ni Lu Piao, "Matalino kayo. Magpahinga kayo at bantayan ang Glory City, gagantimpalaan naman kayo." Wika ng bida, "Hoy, sino ang nagpadala sa inyo?" Saad ni Scarlet Python, "Wow, iniulat ko sa mga dakilang Panginoon, ipinadala ako ng Demon God Sect."
Wika ng bida, Demon God Sect. Ano ang ginagawa nila? Saad ni Scarlet Python, ang Demon God Sect ang nagpadala sa akin, haha. Inutusan nila akong lipulin ang lahat ng tao sa maliit na mundo. Nakatingin ng seryoso ang bida. Sabi ni Lu Piao, ha? Lipulin ang lahat ng tao. Kung hindi kami bumalik, ang Glory City ay malamang na pinatay na. Ni Li, ang Demon God Sect ay napakawalang awa. Puntahan natin sila at lipulin. Sabi ni Duzi, susunod kami sa iyo, ni Li. Wika ng bida, ang pagharap sa Demon God Sect ay isang bagay na darating din. Gayunpaman, mayroon pa silang ilang martial ancestor experts, at maaari pa nga silang may divine servant ng Saint Emperor. Hindi pa natin sila kaya ngayon. Sabi ni Wei Nan, ano ang gagawin natin kung gayon? Nag-iisip ang bida. Wika ng bida, unti-unti nating ililipat ang mga tao ng Glory City sa Divine Feather Sect. Saad ni Duzi, ililipat sila sa Divine Feather Sect. Sabi ni Ziyun, sa tingin ko ay magandang paraan iyon. Wika ng bida, Ziyun, saad ni Ning sang-ayon din ako sa paraan ni Li. Sa isang banda, ang mga tao ng Glory City ay hindi na mapapahamak ng mga demonic beasts. Sa kabilang banda, maaari nilang subukan ang sacred elixirs at pag-aralan ang mga techniques ng Draconic Ruins Realm. Maaari silang maging isang malaking asset. Tama, ang mga tao ng Glory City ay walang duda na ang pinaka-maaasahang grupo. Nakaranas na tayo ng napakaraming krisis. Ang pinaka-nagkakaisang mga kasosyo, kumusta naman ang Draconic Ruins Realm? Anong klaseng lugar iyon? Hindi ko alam. Sabi ni Direktor Yang, ang Glory City ang ating tinubuang lupa, kung saan tayo nagprotekta at ginugol ang ating buong buhay. Ang lungsod ay nawasak na, ngunit ang mga tao ay nandito pa rin, may pag-asa pa rin sa lahat. Wika ng bida, kaya dalhin natin ang lahat sa Divine Feather Sect. At para sa Demon God Sect, dapat ko ring kausapin sila. Lumingon ang bida kay Scarlet Python, agad itong nakaramdam ng kilabot. Sa isip ng bida, ito ang isa, siya ang especially iyan na maaari kong itanim sa Demon God Sect. Sabi ni Scarlet Python, ikaw ay, sino kayo? Wika ng bida, wala kang pakialam. Ako ang nagtatanong dito, anong posisyon ang hawak mo sa Demon God Sect? Sabi ni Scarlet Python, iniulat ko sa dakilang Panginoon, isa lamang akong tagabantay ng gate. Inatasan ako ng Demon God Sect na bantayan ang pasukan ng maliit na mundo hanggang kamakailan lamang nang biglang bumukas ang pasukan, doon ako pumasok. Hindi sinasadya na nakabunggo ako ng ilang dakilang Panginoon, at umaasa akong mapapatawad nila ako. Saad ni Lu Piao, isang simpleng tagabantay ng gate ay nang ahas na maging mayabang sa ating maliit na mundo. Napasukan ng dugo si Scarlet Python. Wow! May ginagawa ang bida. Napalilibutan ako ng isang napakalakas na intensyon. Sabi ni Scarlet Python, dakilang Panginoon, patawarin ninyo ako. Pakisuyong maawa kayo, dakilang Panginoon. Wika ng bida, hindi kita papatayin ngayon, ngunit ikaw ang nag-udyok sa mga demon beasts na salakayin ng aking mga tao, ang utang na iyon ay dapat bayaran. Susunod, kukunin ko ang mga alaala mo, ang primordial spirit mo mula sa iyong katawan. Reaksyon ni Scarlet Python, ano? May lumabas sa kanyang bibig na kulay gintong liwanag. Gawa pala ito ng bida. Saad ni Duzi, ni Li, ano iyon? Wika ng bida, ang lahat ng ating mga alaala ay nakaimbak sa ating primordial spirit. Kapag tinanggal na ang mga alaala ng primordial spirit ng isang tao, mawawala ang lahat ng kanilang mga alaala. At maaari kong kunin ang lahat ng gusto kong malaman mula rito. Maaari ko ring kunin ang anyo nito, at walang makakapag-iba rito. Sabi ni Lu Piao, ang kaluluwa ay may ganitong epekto. Kaya, sa pamamagitan ng pagkuha ng isang master mula sa Demon God Sect, lubos nating mauunawaan ang sect. Wika ng bida,
Upang makuha ang kaluluwa ng iba, ang lakas ay dapat na 3 major stages na mas mataas. Ang isang minor character na tulad ni Crimson Python Patriarch ay hindi nagbibigay ng maraming impormasyon. Sabi ni Lu Piao, kaya, plano mong kunin ang anyo nito at makapasok sa Demon God Sect. Wika ng bida, oo, ang ilang impormasyon ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpasok sa loob. Saad ni Ning-er, ngunit ang pagpunta ng mag-isa ay napakadelikado. Paano kung matuklasan ka? Sabi ni Ziyun, oo, maraming expert sa Demon God Sect, at maaaring may makakilala kay Crimson Python Patriarch. Wika ng bida, walang problema. Mayroon ako ng mga alaala nito at kaya kong gayahin ang aura nito. Kahit ang mga magulang nito ay malamang na hindi ito makikilala, haha. Sabi ni Lu Piao, Nieli, sa tingin mo ba ay may asawa ang ahas na ito? Marahil ay mayroon itong maraming maliliit na fairies sa bahay. Ikaw ang bahala dyan. At boom! May tumaman na naman sa ulo ni Lu Piao. Wika ng bida, anuman, huwag kayong mag-alala, kung makikilala ako, maraming paraan para makatakas. Sa pinakamasama, tatakbo ako pabalik, hindi yun magiging problema. Sabi ni Lu Piao, naniniwala ako doon. Kung gusto ni Nieli na makatakas, walang makakahadlang sa kanya. Wika ng bida, susunod, Ziyun, sa wakas ay matutupad ko na ang pangakong ginawa ko sa iyo. Saad ni Ziyun, Nieli, ibig mo bang sabihin? Wika ng bida, sa susunod na ilang araw, bubuhayin ko ang aking biyenan. Duan Jian. Saad ni Duan Jian, Master, may ilang legendary demon beasts pa na naayos na. Reaksyon ng dalawa, wa. Saad ni Duan Jian, Master, bihira tayong makabalik. Iniisip ko, ang pagbisita sa aking mga magulang. Wika ng bida, sige, sa iyong kasalukuyang lakas, walang panganib sa Abyss Prison Realm. Saad ni Duan Jian, pagkabuhay ulit. Tuluyan nang umalis si Jian. Nakangiti ang bida habang pinagmamasdan ito. Pagpapatuloy ng gabi. Saad ni Lord Yemo, talaga bang magagawa iyon? Wika ng bida, oo, basta't may spring of life. Mayroon din ako sa kaluluwa ng aking biyenan. Nakakalungkot lang, isa lang ang spring of life. Kung hindi, mas marami pang tao ang mabubuhay ko ulit. Reaksyon ni Lord Yemo, sabi ni Ziyun, Lolo, sinabi ni Nieli na posible. Tiyak na magagawa niya ito. Sabi ni Lord Yemo, mabuti, mabuti. Sabi ni Peipei, mabuti, mabuti. Napakaganda na ang gagong si Yezang ay muling nabuhay. Wika ng bida, Ninuno Yeyan, gagamitin ko muna ang bukal ng buhay para sa biyenan. Pagsisikapan kong maghanap pa ng iba para sa iyo sa hinaharap. Sabi ni Peipei. Hahaha, bata, napakasaya ko na iniisip mo pa rin ako. Gayunpaman, nasanay na ako sa katawang ito. Hindi naman masama ang maging isang puppet na kaluluwa. Wala nang pakialam kung kailan ako muling mabubuhay. Buhayin muna si Yezang. Wika ng bida. Opo, dito sa mansyon ng City Lord. Sikretong silid. Nakatayo ang maglolo sa harap ng pinto. Hindi nila pinapalagpas ang sandali at nakapokus sila rito. Makikita ang bida sa loob ng sikretong silid, nakaluhod habang napapalibutan ng mga inscripsyong disenyo. Nakatingin siya sa salamin. Nag-react ito. Habang nakatingin ang bida, biyenan, napabuntong hininga siya. Naghanda na siya sa kanyang gagawin. Nagsimula na siyang gumamit ng hand sign. Nagliwanag ang salamin. Ang bukal ng buhay. Lumutang ito, kusang lumabas ang laman nito. Ang kaluluwa ng City Lord ay dahan-daang lumulutang. Gumagawa ng hugis ng bukal ng buhay. Habang ang kaluluwa ng City Lord ay patuloy na umaangat. Patuloy na nagsama ang dalawa sa loob nito ay may nabubuo. Kuminang ang mga mata nito. Habang patuloy ang araw, sabi ni Lord Yemo, bakit hindi pa tapos ang ritual ni Nieli? 5 araw na. Sabi ni Zion, Lolo, sinabi ni Nieli na ang ritual ng muling pagkabuhay ay nangangailangan ng 5 hanggang 6 na araw.
Magtatagumpay si Nia Lee. Naniniwala ako sa kanya. Saad ni Lord Yemo, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kanya, ang pagkabalisa na ito ay nakakaabala sa akin. Ang oras ay masyadong mabagal ang paglipas. Patuloy na naghintay ang maglolo sa labas ng pinto. Habang umiilaw ang pattern, dahan-dahan itong nawawala. May nagsalita, "Nasaan ako? Hindi ba dapat ay patay na ako?" Habang pagod na pagod ang bida, makikita ang City Lord na naging bata ulit sa muli nitong pagkabuhay. Hahaha, saad nito, "Oh, Nia Lee, patay ka na rin." Wika ng bida, "Biyenan, hindi mo ako masisisi dito. Ito ay isang pisikal na muling pagsilang. Ang katawan mo ay ginawa mula sa Spring of Life. Iyon lang ang Spring of Life na mayroon ako, kaya sinubukan ko na ang aking makakaya para tulungan kang mabuo muli ang katawan ng isang bata. Tiisin mo na lang." Saad ng City Lord, ikaw. Wika ng bida, "Biyenan, hindi ko naman ginusto na mangyari ito. Tignan mo ako, kailangan ko pa ring tawagin kang biyenan. May isip mo ba kung gaano ako kaapi?" Saad ng City Lord, "Kailan ko kaya makukuha muli ang aking orihinal na anyo?" Ha! Wika ng bida, "Biyenan, malaki talaga ang pakinabang mo dito. Ang katawan mo ay ginawa mula sa Spring of Life. Bukod sa pagiging bata ulit, mayroon kang purong young body." Habang nakikinig ang City Lord, saad nito, "Ayoko ng purong young body na ito. Kailangan mong sabihin sa akin kung kailan ko makukuha muli ang aking orihinal na anyo." Wika ng bida, "Well, marahil kapag nakarating ka na sa Martial Ancestor Realm. Pagkatapos maabot ang realm na iyon, maaari mong baguhin ang iyong anyo ayon sa gusto mo." Saad ng City Lord, "Martial Ancestor Realm. Anong realm iyon? Hindi ba ang pinakamataas na cultivation realm ay ang Legend Realm?" Wika ng bida, "Ang Legend ay simula pa lamang ng cultivation process. Sa itaas ng Legend ay ang Heavenly Fate, Heavenly Star, Heavenly Access, Dao of Dragon, at sa wakas ang Martial Ancestor Realm. Huwag kang mag-alala, magiging mabilis ito." Saad ng City Lord, "Gumugol ako ng mga dekada para makarating sa Black Gold rank. Hindi ba aabutin ako ng mga siglo para makarating sa Martial Ancestor Realm?" Nia Lee, wala akong pakialam, kailangan mong ibalik ako sa aking orihinal na anyo. Wika ng bida, "Hindi ko magagawa iyon. Kailangan mo lang umasa sa iyong sarili. Sa totoo lang, hindi ito magtatagal." Saad ng City Lord, "Ikaw." Dahan-dahan bumubukas ang pinto. Tuluyan na itong bumukas. Habang nakatingin pa rin ang maglolo. Saad ni Lord Yemo, "Nia Lee, tapos na ba ang ritual?" Sabi ni Ziyun, "Nia Lee." Wika ng bida, "Well, nagtagumpay naman." Saad ni Lord Yemo, "Tapos bakit ikaw lang mag-isa?" Sumilip ito sa loob. Sabi ni Ziyun, "Oo nga, nasaan ang aking ama?" Wika ng bida, "Nabuhay ulit ang biyenan ko, pero hindi niya kayang harapin kayo." Saad ni Lord Yemo, "Hindi kayang harapin kami." Bakit? Nang may mapansin ito, lumabas na ang City Lord. Nagtaka si Lord Yemo. Saad niya, "Sino siya? Bakit siya nasa silid?" Sabi ng City Lord, "Ama, ako si Yezang." Saad ni Lord Yemo, Yezang. Nia Lee, maaari kayang nakakita ka ng bata para lokohin ako." Wika ng bida, "Imposible iyon. Paano ko naman kayang lokohin kayo? Sigurado akong naaalala mo kung ano ang itsura ng iyong anak noong bata pa siya." Nagkatinginan ang mag-ama. Sa isip ni Ziyun, ano ang dapat kong gawin? Maaari kayang, kailangan kong tawagin itong bata na, ama. Wika ng bida, wala rin akong nagawa. Ginamit ng biyenan ko ang Spring of Life para muling buuin ang kanyang katawan. May limitadong Spring of Life lang ako, kaya, kapag nakarating na ang biyenan ko sa Martial Ancestor Realm, natural na niyang mababalik ang kanyang orihinal na anyo. Saad ng City Lord, "Ganoon nga pala." Wika ng bida, "Hindi yun mahirap intindihin.
Ang Demon Lord ay maaaring gumamit ng spiritual constellation technique para makaparasito sa iba at magpalit ng katawan. Para sa biyenan ko, bumuo siya ng katawan nang pumasok sa Spring of Life. Interesado akong malaman kung maiintindihan mo ito. Saad ni Lord Yemo, nauunawaan ko, pero, hindi ko pa rin mapaniwalaan na ang taong nasa harapan ko ay si Yezang. Napabuntong hininga na lang ang City Lord. Habang bahagyang tumatawa ang bida. Hehe, sabi ng City Lord, ikaw na bata ka, nang ahas ka pang magdiwang sa aking kasawian. Pinipigilan ng bida ang kanyang pagtawa. Sabi ni Ziyon, Lolo, sa tingin ko ay hindi magbibiro si Nieli tungkol sa mga ganyang bagay. Bakit hindi natin subukan kung siya nga ba talaga ang ama? Natigilan ang City Lord. Sabi pa ni Ziyon, nang bata pa ako, binigyan ako ni inay ng isang alaala. Ano iyon? Saad ng City Lord, Spirit Tempering Butterfly Flower. Nagkatinginan ang maglolo. Saad ni Lord Yemo, maraming tao ang tiyak na alam ang sagot sa ganyang tanong. Nagtatanong. Ako ng isang tanong na walang ibang nakakaalam. Kung sasagutin mo ito, aaminin kong ikaw si Yezang. Sabi ng City Lord, Ama, pakitawag na po ang inyong tanong. Saad ni Lord Yemo, nang 13 taong gulang ka, binugbog kita minsan. Ano ang dahilan? Namula ang City Lord. Sabi ng City Lord, Ama, bakit ninyo pa kailangang itanong ito? Habang nakikinig lang ang dalawang ito. Saad ni Lord Yemo, dahil sina Yezang lang at ako ang nakakaalam nito. Sabi ng City Lord, paano ko naman sasabihin yun sa harap ng mga bata? Ama, maaari po bang magtanong kayo ng ibang tanong? Saad ni Lord Yemo, hindi pwede. Sabi ng City Lord, ito. Saad ni Lord Yemo, mukhang hindi ka si Yezang. Inaasahan ko talaga na ikaw iyon. Nieli, alam kong sinusubukan mong aliwin ako dahil sa kabaitan. Tinatanggap ko ang pag-iisip na iyon, pero naiintindihan ko rin, hindi mo maibabalik ang mga patay. Kawawa naman ako, isang matandang lalaking may puting buhok na kailangang dumalo sa libing ng kanyang anak. Wika ng bida, hindi, biyanan, bakit hindi mo sinasabi? Kung hindi mo sasabihin, paano yun makukumpirma ni Lord Yemo? Alam mo naman ang sagot. Habang malungkot ang maglolo, sabi ng City Lord, nang 13 taong gulang ako, kung sasabihin ko iyon, anong dignidad ang matitira sa akin? Wika ng bida, mahalaga ba talaga ang dignidad? May puso ka bang palungkutan ng sobra si Lolo? Napabuntong hininga si Lord Yemo. Sabi ng City Lord, sige na, sasabihin ko na. Noong taong iyon, nabasa ko ang aking pantalon. Iyon lang. Wika ng bida, nabasa mo ang pantalon mo. Nabasa mo ang pantalon mo sa 13 taong gulang. Habang di makapagsalita si Zion, nahihiya ang City Lord. Saad ni Lord Yemo, sige. Wika ng bida, biyenan, hindi ka dapat mahiya. Lahat naman ay nababasa ang pantalon nila noong bata pa sila. Bagaman totoo na medyo matanda na iyon para sa isang 13 taong gulang. Habang nakapikit ang City Lord, dahan-dahan nitong binuksan ang kabilang mata. Habang naghihintay ng sagot si Lord Yemo, sabi ng City Lord, nang 13 taong gulang ako, hindi sinasadya na nakabunggo ko si Zion's mother na naliligo. Halos matuklasan na ako. Nagtago ako sa closet ng mahigit 6 na oras. Hindi ko mapigilan ang, sabi ni Zion, Ama, kayo. Wika ng bida, medyo maaga kayata. Sabi ng City Lord, ito, aksidente lang. Wika ng bida, aksidenteng nagtago ka sa loob ng closet ng mahigit 6 na oras. Habang natatawa si Zion, tumulo ang luha ni Lord Yemo. Saad nito, ikaw ba talaga si Yezang? Napansin ng City Lord na papalapit ito sa kanya. Agad binuhat ni Lord Yemo ang City Lord. Sabi ng City Lord, Ama. Saad ni Zion habang lumuluha, Ama. Sabi ng City Lord, pakibaba na po ako.
Saad ni Lord Yemo, Yezang. Sabi ng City Lord, Ama. Wika ng bida, Bienan, sino ang nakakaalam kung gaano nakatagal simula noong huling buhatin ka ni Lord Yemo? Sakto lang na naranasan mo ito ngayon. Sabi ng City Lord, ikaw na bata ka. Sa isip ng City Lord, ni Li, hindi pa tayo tapos. Nahihiya ang City Lord sa ginagawa ng kanyang ama. Napapasigaw na lang ito. Saad ni Lord Yemo, anak ko, hindi ko inaasahan na mabubuhay ka ulit. Napakaganda nito. Sa isip ng City Lord, Ama, habang patay ako, tiyak na maraming hirap ang dinanas ni Ama. Hinuhal ng City Lord ang kanyang ama. Sa isip ng City Lord, sa loob ng maraming taon, madalang kaming magkita ni Ama. At hindi inaasahan, ang isang pagkikita na iyon ay naging isang pamamaalam sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagbabalik sa mundo ng mga tao ay nagbibigay ng ibang pakiramdam. Marahil ay lalo kung mamahalin ang mga taong nasa harapan ko. Ang basta't yakap na lang ay kakaiba ang pakiramdam. Saad ni Lord Yemo, Yezang, gusto mo ba ng candy? Hihihi, aayusin ko agad iyon. By the way, naaalala ko na mahilig ka sa mga candy figures sa sulok ni Tita Ann. Oh, nakalimutan ko na, si Tita Ann ay mahigit na 120 taong gulang na. Matagal na siyang hindi gumagawa ng candy figures, haha. Kakaibang pakiramdam. Natigilan ang City Lord. Sabi nito, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Parurusahan kita ng kalahating buwan na hindi pagkikita kay Zion. Wika ng bida, Bienan, iyon, ang iyong bagong silang na katawan ay mahina pa rin, sa hating gabi, maaari mo talagang mabasa ang iyong pantalon. Mayroon akong solusyon, espesyalista ito sa paggamot sa pag-ihi sa kama sa hating gabi. Gusto mo bang subukan? Sabi ng City Lord, ikaw na bata ka, paano mo ako nagagawang insultuhan? Wika ng bida, Bienan, hindi ako nagbibiro. Kung mababasa mo talaga ang iyong pantalon sa gabi, maaari itong makaapekto sa iyong reputasyon. Dagdag pa ng bida, pagdating noon, malalaman ng buong Radiant City, at iyon ay magiging sakuna. Sabi ng City Lord, talaga. Wika ng bida, ang iyong pisikal na katawan ay ginawa mula sa Spring of Life. Kapag dahan-dahan itong nagiging solid, maraming moisture pa rin ang kailangang mailabas. Ang pag-ihi sa kama sa gabi ay hindi maiiwasan. Sabi ng City Lord, kaya ano ang solusyon mo? Wika ng bida, kumusta naman kami ni Zion? Sabi ng City Lord, ni Li, nang ahas kang pagbantaan ako. Wika ng bida, hindi ko nga po, gusto ko lang tulungan ang aking biyenan. Sabi ng City Lord, Humph, wala akong pakialam. Wika ng bida, ito ang Heavenly Origin Divine Technique, ang pinakaangkop para sa pagbuo ng laman gamit ang Spring of Life. Ang iyong kasalukuyang katawan ay may malakas na Heavenly Origin Power, at ang iyong cultivation speed ay mas mabilis kaysa sa ordinaryong tao. Gamit ang teknik na ito, Bienan, maaari mong mabilis na maabot ang Martial Ancestor Realm. Pagdating noon, mababago mo na ang iyong anyo at maibabalik mo na ang iyong orihinal na itsura. Sabi ng City Lord, talaga bang maibabalik nito ang aking orihinal na anyo? Wika ng bida, bukod sa orihinal na anyo, maging ang pagiging babae ay posible. Natigilan ang City Lord. Tumayo ang bida, wika nito, isaalang-alang mo itong betrothal gift mula sa akin para sa biyenan. Sabi ng City Lord, ano ang sinabi mo? Wika ng bida, haha, nagbibiro lang ako. Well, biyenan, mag-ensayo kang mabuti. Biglang dumating si Duzi. Saad nito, ni Li, nag-ayos na ako ng ilang tao para unti-unting ilipat ang mga residente ng Glory City sa Divine Feather Sect. Wika ng bida, paano mo nahanap ang secret room na ito? Saad ni Duze, sinabihan ako ni Kuya Jiang na pumunta. Wika ng bida, sino iyon? Nagpatuloy ang araw. Pinagmamasdan ni Lord Yemo ang Glory City. Napabuntong hininga na lamang ito. Wika ng bida, Lolo,
Huwag kang magsisi. Pag-alis natin sa Glory City, pupunta tayo sa isang mas magandang lugar. Kung gusto mong bumalik sa hinaharap, natural na magagawa mo. Pagdating noon, hindi na tayo mapapahamak ng mga demonic beasts. Saad ni Lord Yemo, noong nakaraan, inakala naming ang Glory City lang ang tahanan ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang aming mga ninuno ay lumaban para mabuhay dito. Ngayon naiintindihan ko na, ang Glory City ay isang maliit na lugar lamang sa mundong ito. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.